huwag kang matakot, ako'y kasama mo. Di ko hangad ang yaman, binigyang kasaganaan. Buwan, bituin, araw sa langit, aking napagmamasdan. Salamat, O Diyos, sa lahat, ilangin ang pagpapala. Darating siya kung kailangan ko, mananalangin lang. Darating siya kung kailangan mo, sa pananalangin lang. Okay, magandang tanghali po sa lahat. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig at taga-subaybay sa programang ito ng Tinig ng Pag-asa, na inihatid sa inyo ng Adventist World Radio sa pangunguna din ng Adventist Community Service. Ang programang ito ay inyo pong mapapakinggan sa himpilang ito ng radyo natin sa ganap na 10 hanggang 11 ng umaga. Isang pagbati po mula rito sa bayan ng San Jose hanggang sa mga karatig bayan dito sa lalawigan ng Occidental Mindoro at sa lahat ng bahagi na naabot ng ating programa, gayon din sa mga sumusunod na via o Facebook kung mayroon. Ang inyong lingkod po sa umagang ito, bagamay hindi ko kasama ang aking kasama, si Elder Yomi Peria. Narito po ang inyong lingkod sa Panginoon, si Elder Ray Argilies. Makakasama sa ilang sandali ng ating pag-aral. At bago po tayo magpapatuloy, ay atin munang mapakinggan ang isang makalangit na awitin na inihanda sa ating kontrol, at pagkatapos ay pagpapatuloy po natin ang ating pagtatalakay sa salita sa mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Puso ko'y umaawit ng labis na ligaya, pagkat si Kristo ang kasama ko sa tuwina. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang, salita mo ay hindi magbabago. Ang kaligayahan ko'y nasa Panginoon, kung
Nais kong ika'y sundan, kamay ko ay hawakan, upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang, salita mo ay hindi magbabago. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang, salita mo ay hindi magbabago. Salita mo ay hindi magbabago. Salita mo ay hindi magbabago. Bago po tayo magpapatuloy, mga ginigilyo kong mga naming tagapakinig, marahil hindi ko na po siguro maisa-isang batiin ang ating mga kapatiran, mga kaibigan, kung saan patuloy sila nagsusubaybay sa ating programa sa oras na ito. Ganun pa man, ay may ilan lamang po akong babatiin, kagaya po sa kanila Sister Diding Argelius po dyan sa Mapaya Sentro, at aming bisita si Brother John Clavinis. Ganun din po si Brother RG Imbanasido dyan po sa Mabini. At si Brother Jomi Peria, magandang umaga po Brother Jomi. Bagamay kita hindi nakakasama, batid ko po na patuloy kang nanalangin upang patuloy paglaguin ang gawain natin sa programa ng radyo natin sa oras na ito. Ano po? At ganun din po sa aking mga kapatiran dyan sa Banban, no? Sa iba't ibang mga iglesia ay binabati na ko kayo ng magandang umaga sa oras na ito. At tayo po'y sandaling manalangin. O Panginoon, amang banal na ang tahanan sa santuaryo ng mga langit, Diyos na siyang naglalang ng pasimula ng lahat ng mga bagay, at Diyos magpasawalang hanggan sa oras pong ito. Ama, narito po ang iyong lingkod upang himay-himayin ang iyong salita bilang maging ilaw ng sanlibutan ito. Ama, umaasa po ako na sa pamagitan ng patnubay ng iyong Santong Espiritu, masumpungan lamang aking timbangan sa iyong harapan sa umagang ito na pantay sa iyong harapan, na sa gayoy maging karapat-dapat ang iyong lingkod magsambitla ng iyong dakilang pangalan, sapagkat bagamay ikaw banal at puspos ng kaluwalhatian, banayad sa pagkagalit, sapagkat ikaw Diyos punong-puno ng pag-ibig. Sa umagang ito, patuloy ko pong nilalapit sa iyo ang gawain ito, na pangunahan nawa ng iyong Santong Espiritu sa bawat tagapakinig, maabot man ng himpilang ito, na sa gayoy ang liwanag ng iyong salita kanilang matanggap, na siyang magliliwanag sa kanilang puso't isip, maging sa kanilang daan, na sa gayoy sama-sama po kami magkamit ng biyayang makalangit ayon sa iyong pinangako sa buhay na walang hanggan. At ang lahat na ito, aking pinagpasalamatan sa iyo, Ama, tinanggap at tinugon ang aking mga kahiling at dalangin sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. Okay po, ang ating paksa sa umagang ito ay nakasintro po sa aklat ni Apostol, sa sulat ni Apostol Pablo. Ang sabi nga po niya dito sa 1 Corinto 5:21, ginawa niyo ang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan,
upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Yun po ang sinasabi ni Apostol Pablo na ginawa niya siya na walang kasalanan. Ang tinutukoy po niya dito ang ating Panginoong Hesukristo upang ipagkasundo tayo sa isang layunin na kung saan maging makatwiran ang Ebanghelyo na kung saan inaanyayahan tayo sa makalangit na pamumuhay. Pinagkasundo mula sa masamang gawain. Ayan. Na kung saan sa unang panahon ang ating ninuno, sila ni Adan at si Eva, ayon dito sa Henesis 3:9, na kung saan binigyan sila ng Panginoon ng pribileyo para pangalagaan ang Eden. Sila'y perpektong nanilalang at ang lahat ng mga bagay ay banal at naging sakdal sa harapan ng Panginoon. Dangan dahil ang tao ay mula sa alabok ng lupa, kung kaya ang tao'y kung minsan naging marupok din naman. At dumating sa punto na kung saan na binigyan ng Panginoon ang tao ng sapat ng pag-unawa, higit sa lahat ng pagkikilala sa Panginoon. Si Adan ay nabigo na kung saan nalinlang ang kanyang asawa na ito'y si Eva dahil sa pagkinig sa tinig ng ahas. Kaya ang nais ng ating Panginoon, ibigin ang kanyang asawa gaya ni Kristo na umiibig sa iglesia ayon sa Epeso 5:27. Na kung saan ang iglesia na ito walang iba kundi tayo na mga lingkod ng Panginoon, mga ginigilyo naming tagapakinig at mga kaibigan. Sapagkat si Kristo ang ulo ng iglesia, hinihimok tayo ni Apostol Pablo na ang bawat isa sa atin ay sikapin na maabot ang presensya ng ating Panginoon. Ang sabi niya dito, ang Ebanghelyo ay may 3 bahagi. Tingnan po natin kung ano ang tinutukoy o pinapahiwatig ng Ebanghelyong ito. Una, dahil wala tayong magagawa para iligtas ang ating mga sarili, narito si Jesus na namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa Roma 5:6 hanggang 8. Tunay po mga ginigilyo naming tagapakinig na kung sa ating sarili bilang tao, wala din po tayong kakayanan o kapangyarihan para iligtas ang ating sarili sapagkat tayo, tao man din at hahantong na kung saan ang lahat dito sa ibabaw ng lupa ay may hangganan. Magliban na tayo magtiwala sa kay Kristo. Pangalawa, sa pagtanggap sa kaniyang kamatayan bilang atin sa pamagitan ng pananampalataya, pagsisisi at bautismo, tayo ay inaring ganap at pinalaya mula sa kaparusahan ng kasalanan ayon sa Roma 6:6 hanggang 7. Ayan po. Na kung saan nung magkasala ang ating mga magulang, si Adan at si Eva, nahulog po tayo sa kasalanan. At kung hindi ang ating Panginoon nagbayubay sa krus, marahil ay wala po tayong bahagi sa kaligtasan o sa buhay na walang hanggan. At ang pangatlo, ang buhay na ating kinabubuhay ngayon ay bunga ng pagiging kaisa kay Kristo, na nararapat ang kanyang muling lumikhang kapangyarihan at ang kanyang buhay na nananahan sa atin ayon sa 2 Korinto 5:17 hanggang 21.
Mababasa rin po natin ito sa Galatia 2:20. Ayan po. Kaya, ang sabi nga ay, kung kayo'y magpapatuloy sa pananampalataya. Ayan. Dahil nakatayo, ang tunay na pananampalataya ika nga ay nakatayo sa matibay na bato at walang iba kundi ang bato na ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Tingnan po natin basahin po natin ang Apokalipsis 2:17. Ganito po ang pagkasabi: ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago, at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti, at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakalam kundi yaong tumanggap. Ayan po. Na kung saan pinapatunayan ni Apostol Juan na magliban sa kay Kristo, magliban nakatayo ang ating pananampalataya sa isang bato na kung saan ito, si Kristo, ay wala po tayong kakayanan para makakasiguro sa ating kaligtasan. Ano po? Sapagkat ay dito sa larangan ng sanlibutan, ang lahat ay walang katiyakan. No? Kaya may 4 na uri ng mga pahayag na kung sa Griego bawat isa ay may iba't ibang kahulugan. Ang uri ng na gamit sa simula ng Kulusas ayon sa Kulusas 1:23 ay nagpapalagay na ang kondisyon ay totoo. No? Sapagkat marahil kung ang tao lamang magsasalita, sabihin po natin kung minsan ay sumasablay. Ngunit batid po natin na ang salitang ito mula sa bibig ng ating Panginoon, kung kaya ito'y hindi magbabago. Ang sabi pa nga niya sa Mateo 5:18, mawala man ang langit at ang lupa, ni isang tuldok na isang kudit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Pansinin po natin mga ginigiliw naming tagapakinig na kung saan hindi pa nangyayari buhat nung likhain ang mundong ito na nawala ang langit at ang lupa. Ano po? Ngunit kung mangyari man ito, sabi ng Panginoon, ang kanyang salita kailan may hindi lilipas. At ito ang ibanghilyo na dala ni Apostol Pablo sa umagang ito. Ano po? Samantala, habang nakakulong si Apostol Pablo nung mga oras na yon sa bansang Roma, dahil sa kanyang pangangaral na kung saan halos hindi matanggap ng iba na ng ating Panginoong Hesukristo ang ating personal na tagapagligtas, kung kaya siya'y hinatulan at siya'y nakulong. Ngunit sa kabila na ito, ang sabi nga niya ay walang hanggang plano ng ito ang sinasabi ni Apostol Pablo o pinapangaral na sa kabila ng lahat na ito, ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin ay hindi tumitigil, kundi itong sinasabi niya na walang hanggang na mga plano ng Diyos. Kaya nasabi ni Apostol Pablo na kung saan sa kabila ng kanyang pagkakulong ay kung saan dapat nga sana siya malungkot. Ano po? Sapagkat sa kabila ng kalayaan, dahil si Apostol Pablo, di ba siya yung binigyan ng otoridad na kung saan may kumboy na 2,000 sundalo para himukin sa isang pananampalataya ang buong Israel at Roma nung panahon na yon, para kung ang sino man hindi
susunod sa kanya o magkinig sa pananampalataya na kanyang kinatatayuan sa mga oras na yon ay kanilang hinuhuli at kinukulong, pinarurusahan at ang iba pinapatay. Ngunit nung matanggap ni Apostol Pablo ang Ebanghelyo na ito'y mula sa Panginoon, dito siya naliwanagan at nagsisi po siya. At sa pamagitan ng kanyang pangangaral sa ating Panginoong Hesukristo, siya'y hinatulan ng kamatayan. No? Ngunit bago po siya namatay, siya'y hinuli, kinulong sa Roma, at sa kabila na siya ay nakulong, ang sabi nga ay magagalak daw tayo. Ano po? Sabi niya dito, ang kanyang pagdurusa, kanyang kinagalak dahil sa kabutihan ni Jesus sa kanya, ayon sa Juan 16:33. No? At ang katunayan nga po, habang siya ay nakakulong, nakagawa pa po siya ng 5 aklat. Una, sa taga-Pilipos, para sa taga-Pilipos, at ang pangalawa, para sa taga-Episo, pangatlo, para sa, ito nasulat niya, ang Pilimon, at ang pang-apat ay Timoteo, at ang 5 ay Hebreo. Na kung saan, hindi siya naging stress sa kabila na siya ay piit sa kulungan, kundi patuloy po siyang nagpapagamit sa ating Panginoon sa pamagitan ng patnubay na banal na Espiritu upang, sabi nga niya ay ipahayag ang ministeryo ng Diyos. Mga ginigilyo kong mga kaibigan, kung minsan kapag tayo nakakaranas ng mga kahirapan, minsan nanlalamig tayo sa ating mga pananampalataya. Ano po? Sapagkat iniisip natin kung minsan bakit nangyayari ito. Bakit pinapahintulot ito ng Panginoon. Ngunit sa karanasan ni Apostol Pablo ay ito'y naging kagalakan para sa kanya. Marahil iniisip niya na sa kabila ng kanyang pagkabilanggo ay hindi ito sapat na maging kabayaran, kapalit ang buhay na inaalok ng ating Panginoon. Sapagkat iniisip ni Apostol Pablo na kung saan ito yung sinasabi niya ang mga hiwaga na hindi kaluwalhatian ng lupa, kundi kaluwalhatian ng kalangitan. Na iniisip ni Apostol Pablo na kung ano kaganda, no? Ang ating makikita na mga panoorin dito sa ibabaw ng mundong ito, may mga panoorin sa langit na kung saan hindi mapaliwanag ng kung sino pa mang tao, at minsan hindi pumasok sa isip ng tao kung ano ang ganda mayroon doon sa langit. Kaya ito ang inaasam ni Apostol Pablo, yung kaluwalhatian sa sangkalangitan. At bago po tayo magpapatuloy, makakarinig po tayo muli ng makalangit na awitin mula sa ating control sa oras na ito. Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nagkadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kaniyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa langit at lupa ay ating makikita mga palatandaan, malapit nang magwawakas itong mundo.
mga sugat na kay hapdi, kaniyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Magpasya ka ngayon habang may panahon, alinlang ay pawiin na, baka ang pintuan ay biglang magsara. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nagkalipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kaniyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nagkadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kaniyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Okay po. Sa ating pagpapatuloy na pagtalakay ng kwento ni Apostol Pablo, na kung saan ay pinapahiwatig niya sa atin ang hiwaga ng Diyos. Ano po? Na kung saan ang sabi nga ay hindi niya ninanais o hindi niya mas pinili niya ang kaluwalhatian ng langit kaysa kaluwalhatian ng mundong ito. Ano ba mayroong kaluwalhatian sa langit at anong mayroong kaluwalhatian sa mundong ito? No? Kung ating titingnan, may binanggit po dito sa Mateo 4:8 na kung saan habang tinutukso ni Satanas ang ating Panginoon, ito yung kaluwalhatian na binanggit ni Satanas tungkol sa ating Panginoon. Sabi niya dito sa 4:8 ng Mateo, muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nila. Pag sinabi na kaluwalhatian nila, sino nila kaya ang tinutukoy ng talatang ito? Mga ginigilyo po natin, mga tagapakinig, ang kaluwalhatian nila na tinutukoy ng talatang ito, walang iba kundi ito ay kaluwalhatian ng sanlibutan. No? Ngunit gumawa ang Diyos sa pamagitan ng kapangyarihan ng Kaniyang Ibanghilyo o salita, na kung saan dito nakapokus si Apostol Pablo na ang kapangyarihan ng Kaniyang salita ang siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa tungo sa kaluwalhatian ng langit. Ano ang kapangyarihan ng Ibanghilyo? Pagtanggal ng, ang sabi nga ni Apostol Pablo, ang kapangyarihan ng Ebanghelyo, una, pagtanggal ng batik, pangalawa, pagtanggal ng kulubot, at ang pangatlo, para tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan ng ating Panginoon. Ano po? Na kung saan nangyari po ito at naging ganap ang lahat na ito sa pagbayubay ng ating Panginoong Hesus sa krus. Ayon sa Kolosas 1:23. Kaya dito sa larangan ng sanlibutan, patuloy po nating dinidiin na kung saan ang bawat isa
ay walang katiyakan, no? Magliban na tayo lahat ay magtiwala sa ating Panginoon. Tingnan po natin ang sinasabi dito sa Kawikaan 14:12. Ang sabi po sa Kawikaan 14:12, may daang tila matuwid sa tao, ngunit ang mga dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Kaya nababanggit po natin, mga ginigilyo po natin, mga taga-subaybay at taga-pakinig, na kung saan dito sa larangan ng sanlibutan, kung saganang atin lamang ay wala po tayong katiyakan, sapagkat marahil bilang tao, iniisip natin na tama o ito ay parang panatag na tayo. Ngunit ang sabi sa talata, may daan tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon mga. Pag sinabing mga, isa lang ang daang matuwid para sa tao na ginawa ng ating Panginoon para lakaran. Kaya ang sabi niya sa Juan 14:6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Ang sinumang at walang makapagparoon sa Ama magliban sa akin. Ayan. Magliban sa kay Kristo, wala nang ibang daan. Kaya ang sabi nga ay may daan matuwid para sa tao. Ito yung daan na kung saan daan ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin na handang sumunod sa kanyang mga palatuntunan, kalooban, kautusan. Ngunit sa ganang tao, ang sabi nga ay may daan. Ngunit sa dulo ng pagpili ng tao, may mga daan. Ibig sabihin, hindi lamang isa, dalawa, kundi higit na kamatayan ang nag-aambala o naghihintay sa dulo ng pagpili ng tao sa sarili niyang daan. Sabi niya, ang pag-uunawa ng Espiritu, karaniwang may halong katotohanan ang mga maling turo. Ulitin nga po natin, ang pagkaunawang espiritual ay nagmumula sa pag-unawa sa salita ng Diyos. Okay. Sorry. Ang sabi pala niya, ang pagkaunawa ng Espiritu, kaniyang may halong katotohanan ang mga Teka. Nagpailalim ako. Ang pagkaunawang espiritual ay nagmumula sa pag-unawa sa salita ng Diyos na binibigyan daragdag o pag-alis ng bahagi ng sinasabi ng Biblia. Ayon sa Isaiah 8:20, ang sabi niya dito, madalas sa kautusan at sa pagpatutuo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang liwanag sa kanila. Kaya madalas silang nagiging matagumpay kung hindi man na sa tuwirang pagdududa sa sinasabi ng Diyos. Ayan. Madalas silang nagiging matagumpay kung hindi man sa katuwirang pagdududa sa sinasabi ng Diyos. Ayan. No? Na kung saan ang sabi nga niya dito sa Mateo ay tayo'y maging matalino. Sabi niya dito, dapat tayong maging matalino gaya ng ahas at maamong gaya ng kalapati sa pagkilatis ng doktrina ng katotohanan mula sa kamalian. Bakit kung minsan iniisip natin? Kadaming mga ilustrasyon ang dapat kadaming mga ihambing na mabubuti, bakit ahas ang binanggit po dito? Sapagkat ang ahas nung unang panahon, mga ginigilyo namin tagapakinig, ay siya yung perpekto na nilalang ng ating Panginoon. Kaya
ang ahas ay naging matalino sa lahat ng mga nilalang, ngunit ito dahil nagkinig ng salita ni Satanas, kung kaya siya ay na transform sa ahas na gumagapang sa lupa. Ang ahas dati ay lumilipad, may pakpak at kumplito, at kaya tinatawag siya na siya ang pinaka perfect sa lahat ng nilalang ng Panginoon. Ngunit nung magpagamit siya kay Satanas, siya ay nagtransform sa ahas na gumagapang. Kaya siya na ngayon yung ahas na gumagapang dahil nagkinig siya sa salita ni Satanas at hindi sa salita ng Panginoon o kay Adan, kaya nahulog siya sa lupa. Kaya tayo bilang pag-transform ng bagong nilalang sa kay Kristo, tayo ay sa kabila ng ating karumihan, tayo ay naging uod na yun, na parang uod na dahil tayo nagkakasala, ngunit ngayon ay ang uod ng siya ay mag-transform, naging paru-paro, sapagkat siya ay naging bagong nilalang, kagaya po sa atin na kay Kristo, na tayo ay papataas, hindi kagaya sa ahas na kung saan siya ay perpekto dati, ngunit sa kanyang pag-transform sa pagkinig sa salita ni Satanas, siya ay nahulog sa lupa at siya ay gumagapang hanggang sa mga oras na ito. At dito po nagtatapos ang ating pagtatalakay sa umagang ito. Okay, at sa punto pong ito, sapagkat patapos na po ang ating oras, ay akin na pong tatapusin sa pansamantala ang ating pag-aral. Ako po ay magpapaalam na. Hanggang sa muli nating pagsasama-sama sa ating programa ng Tinig ng Pag-asa. Ako po si Brother Ray Argelies. Sa pangalan po ng Adventist World Radio at ng himpilang ito radyo natin, sa ating station manager Ma'am Brenda Dice at sa ating technician Sir Robert, kami po ay magpapaalam na. At tayo po ay manalangin. O Panginoon, Diyos naming banal,
Diyos na siyang nagbibigay ng pag-asa sa kabila ng mga suliranin sa buhay. Patuloy mo po kaming ginagabayan at iningatan sa araw-araw na sa kabila ng masilimuot at magulong mundong ito, patuloy iningatan ang iyong bayan upang patuloy gagamitin na bilang instrumento sa paglaganap ng iyong salita. Ama, sa aming natitirang panahon at oras sa ibabaw ng lupang ito, aming hinuhubilin sa iyo ang aming kaluluwa, sapagkat kami po'y umaasa at sinasampalatayan ng lahat na ito na kami po'y sa iyo nagsimula, umaasa po kami na sa iyo kami babalik. O Panginoon, patuloy din po pagpalain ang himpilang ito na sa gayoy marami pang mga kaluluwa ang makakarinig ng iyong salita sa pamagitan ng programang ito. Ama, aming hinahugubilin ang aming oras at panahon na kung saan sa pamagitan ng patnubay ng iyong Santong Espiritu, nawa ang minsayeng ito sa pamagitan ng programang ito ay maging liwanag at maging ilaw sa bawat puso't isip, at kung magkagayoy, magkakatiyak po kami sa araw-araw naming pamumuhay na kami po'y iningatan habang hinahanda namin ang aming sarili sa paghihintay ng maluwalhating paghayag ng aming Panginoon sa lapaap ng mga langit. At ang lahat nito, aming pinagpasalamatan sa iyo, Ama, alang-alang sa banal at dugo na nabuhos ng sinisinta mong anak na aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. Siya'y darating, siya'y darating.